Isang mahalagang mapag-usapan ang restitution o pagbabalik ng pera ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ito'y kasunod ng pagpapakita ng intensyon ni Saldico na makipag-usap sa pamahalaan. Kasabay nito, inalmahan ni Remulla ang umano'y requirement na dapat pang dumaan sa plenary para makakuha ng SALN ng mga mambabatas. Yan ang report ni Rod Dagusan. Kinakailangang magbalik ni dating Ako Bicol Representative Saldico ng pera kung seryoso siya na nais na makipag-usap sa pamahalaan matapos na madawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng mga filler o pagpapatid na nais makipag-usap ni Ko. Sabi ko nga, basta restitution, pag-usapan kagad. Kasi kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. Bagamat hindi anya kinakailangan na magkaroon muna ng restitution bago makipag-usap, git ni Remulla. Kaya lang, that's always part of the opposition. Kasi kung iintay mo na ang korte ang magsasabi kung magkano isa sa uli, baka 20 taon na, hindi pa tapos yan. Tingin niya, nakarating na kay Ko ang usapin ng restitution na anya, una dapat na kailangang maisama sa usapan, kung saan wala anyang pag-uusapan kung wala namang isa sa uli. Sa kasalukuyan ay hindi pa nakikita ni Remulla na pwedeng maging state witness si Ko. Pero maaari ito mapag-usapan lalo na kung may katanggap-tanggap na dahilan para rito. Inalmahan naman ni Remulla ang sinabi sa team ng Office of the Ombudsman na kinakailangan pa munang dumaan sa plenary ang pagpayag para makakuha ng SALN ng mga mambabatas. Walang ganun eh. Hindi dapat padali sa plenary. Nasa Congress ako dati. Kabisado ko yung plenary. Hindi namin ginagawa yun. Marami na imbestigahan sa PIDAP nun. Hindi dumaan sa plenary. Marami kasi nagre-reklamo siguro congressman, ayaw nila maimbestigahan. Pero tatamaan naman sila eh. Kahit anong gawin mo. Dagdag pa niya, may posibleng conflict of interest sa Secretary General ng House of Representatives na dati anya nagtrabaho sa Kamara. Nababagalan din si Remulla sa pagkilos ng AMLAC, kaugnay pa rin ng investigasyon sa flood control projects. Ang bagal na nila, dadaan pa sa korte pagkatapos, di ba? Dapat dyan, mabilis sila. May AI naman, meron naman silang magagamit na they have the expertise, they're the experts. Anya maliit at kulang na kulang pa ang nasa 25 billion pesos na halaga ng assets na nasa ilalim na ng freeze order. Samantala sa nagpapatuloy na bail hearing ng Sandigan Bayan 6th Division sa flood control project sa Nauan Oriental, Mindoro, sumalang si Engineer Raimundo Manalo, Technical Audit Specialist 3 ng COA Region 4B Technical Audit Group bilang witness. Dito ay kinesyon ng defense ang ginawang inspeksyon noong October 2025 na ginawa ng gabi at ang paggamit ng phone camera na dala nila para sa pagkuha ng mga larawan dito. Sinabi din niya na nasa 3 meters lang ang nakita nilang haba ng steel sheet file na pareho sa una ng ginawang inspeksyon ng DPWH kasama si Secretary Dizon. Inaasahan naman na sasalang sa witness stand si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.